Magandang araw sa inyong lahat. Alas 7 na ng umaga. Gumising ka na at maghanda na upang pakinggan ng panibago na namang kwento na inyong mapapakinggan mula sa pinaka-the best na station ng radyo sa buong Pilipinas. Katagal naman nila. Baka may ginagawa lang sila. Kanina po silang wala. Anong ginagawa ng mga yun? Ang tagal naman nila. Nakakagutom na eh. Hoy, tara na kumain. Saan ba kayo nagpunta? Bakit ang tagal nyo? Wala, may pinuntahan lang kami. Oh, tara na kumain. Uy, malapit na pala Valentine's. O tapos ano gagawin ko dun? Eh di mag-confess ka. Hindi bigyan mo na siya ng regalo. Trip mo na naman si Josh. Ikaw nga itong may pinapormahan. Oo nga, ano bang plano mo sa Valentine's Q? Bibigyan mo ba si Carson ng bulaklak? Manahimik nga kayo. Sila ay magkakaibigan at super close nila sa isa't isa. Ngunit si Carson ay may isang lalaki na hinahangaan sa loob ng circle of friends nila. Oh, nandito ka pala. Anong ginagawa mo dito? Nagre-review ako sa quiz sa science. Baka kasi bumagsak na naman ako. Magre-review ka pa papasa ka din naman. Anong papasa? 3 pagsusulit na nga na ibabagsak ko eh. Tapos, hahayaan ko lang na ganun. O kalma, paiyak ka na agad eh. Ayan tuloy. Nagagalit na yung ibang tao sa atin. Ingay-ingay mo kasi. Oh, sorry na. Alam mo, kung manggugulo ka lang dito, umalis ka na. Nakaistorbo ka eh. Hindi, may sasabihin lang talaga ako. Ano yun? Baka wala na namang kwento sasabihin mo ha? May kwenta to para sa akin, ngunit ewan ko lang sa'yo. Ano ba yun? Alam mo ba na may gusto sa'yo si Josh? Simula pa lamang ng grade 4 tayo. Ha? Grabe ka naman magbiro. Totoo yung sinasabi ko. Hindi mo ba nararamdaman? Trip mo na naman ako eh. Eh kuya nga turing ko dun kay Josh. Napakamanhid mo talaga, Carson. Nakaka-disappoint ka. Katagal-tagal na nagpaparamdam sa'yo ng tao, tapos ikaw, wala kang pake. Alam mo, Kelly, itulog mo na lang yan. Mukhang pagod na pagod ka na eh. Iba na yung mga pinagsasabi mo. Bahala ka nga dyan. Hindi ako makatulog noong gabing iyon. Patuloy kong iniisip kung totoo ba talaga ang sinasabi ni Dave na may gusto sa akin si Josh o gawa-gawa niya ng iyon. Lagi namang nagbibiro si Dave eh. Ngunit ngayon ko lang siya nakitang seryoso habang sinasabi niya yun. Hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Kakausapin ko ba siya? Iiwasan ko ba? O patuloy ko lang siya itatrato kung paano ko talaga siya itinatrato? Naguguluhan talaga ako. Kaya niya pala ako laging pinagdadala ng bag. Lagi akong tinatabihan. Lagi akong hinahatid sa aming bahay at madalas magbigay ng regalo ay dahil may gusto siya sa akin. Ngunit, may iba akong ninanais. Si Kio ang aking gusto. Siya na talaga ang aking hinahangaan simula pa lamang ng grade 7 kami. Ngunit paano na si Josh? Ayaw ko naman na masaktan siya. Tsaka, isa pa, grade 4 pa lang, gusto na niya ako. Kaya kung i-reject ko siya, lubos siyang masasaktan. Hays, gulong-gulo na ako. Hindi alam ni Carson ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung sino ang kanyang pipiliin. Ang nagmamahal ba sa kanya? O ang kanyang minamahal? Habang siya ay nag-iisip, unti-unti na siyang inaantok at nakatulog.
10:30 na pala. Late na ako. Hoy, Carson! Tara na! Malilate na tayo! Wait lang! Maliligo pa ako! Dali-dali akong bumangon sa aking kama upang kumain at maligo. Pagkatapos kong magbihis ay tumakbo na kami ni Elise papuntang school. Buti na lang, hindi kami na late. Habang naglalakad kami sa hallway ay nakasalubong ko si Josh. Nagkatitigan lang kami sa isa't isa at nilagpasan niya ako na para bang hindi niya ako kilala. Medyo na-awkwardan ako. Bakit siya bigla nagkaganon? May ginawa ba akong mali? Hoy, bakit parang hindi kayo nagpapansinan ni Josh? Ewan ko. Naghahambog ka na naman eh. Aba, ewan ko nga. Oo na, galit ka na naman. Tara na lang mag-review, hindi pa ako nakakapag-review eh. Habang kami ay naglalakad pa uwi, ay may biglang naalala si Dave. Hoy, di ba may project pa tayo? Sim, kailan ba natin gagawin yun? Bukas nakatapasan eh. Tara na magawa, baka bumagsak pa tayo eh. Lahat sila ay nagsimula ng gumawa ng project. Habang sila ay may ginagawa, biglang dumating si Josh. Hoy, ano ginagawa nyo? Malamang, yung project natin. Oo nga pala, may sasabihin ako. Ano yun? Lilipat na ako sa USA. Hindi na daw kasi ako masyado napapuntahan dito, kaya doon na lang ako para daw naalagaan ako ni Mama. Ang layo naman, ba't sa USA pa? Pwede naman sa tito mo na lang eh. Ayaw ni Mama, kakalungkot nga eh. Kailan ka lilipat? Siguro, tatapusin ko na lang yung third quarter tapos pupunta na ako doon. Lubos na nalungkot ang lahat. Hindi nila inaasahan na lilipat na siya sa ibang bansa. 2 araw na lang ang pananatili ni Josh dito sa Pilipinas, kaya naman sinulitan nilang lahat ang oras na sila ay magkakasama. Habang nag-aayos ng gamit si Josh, ay biglang dumating si Carson at sila ay nag-usap. Oh, malapit ka na pala umalis. Kaya nga eh. Pero parang ayoko pa lumipat. Hayaan mo na. Ganyan talaga eh. Wala naman tayong magagawa. Hindi ko din inaasahan yon, pero sana makapunta pa rin ako dito sa Pilipinas kahit paminsan-minsan. Sana nga. Oo nga pala. May nais akong tanong sa'yo. Ano yon? Totoo ba na Wait lang, may natawag sa akin. Hindi na naintay ni Carson si Josh dahil sinusundo na siya ng kanyang magulang. Nang dumating si Josh ay wala na si Carson kaya hindi na niya nalaman ang itatanong ni Carson sa kanya. "7 AM na akong nagising nung araw na iyon. Agad-agad akong bumangon at nagbihis dahil baka sakaling maabutan ko siya. Kinuha ko ang susi ng aking sasakyan at agad na pumuntang airport. Nang makarating ako doon, nakalis na siya. Ngunit nakita ko roon na aking mga kaibigan. Halata naman sa kanilang mga muka na labis ang kanilang pagkalungkot. Labis din ako nalungkot. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya at hindi ko rin naitanong ang nais kong itanong kagabi. Paalis na sana ako, ngunit bigla akong tinawag ni Elise. Hoy Carson, halika dito. Bakit? Pauwi na ako eh. Bago umalis si Josh ay may binigay siya sa akin na sulat. Sabi niya wag ko daw ipabasa ito sa iba. Agad ko itong kinuha, ngunit hindi ko muna binuksan. Pagka-uwi ko ng bahay, nagpalit na ako ng damit at binasa ko ang sulat na iyon. Minamahal kong kaibigan, pasensya ka na kung hindi ako nakapagpaalam sa iyo.
Malilate na kasi kami tapos hindi ka pa rin nadating. Naisa na kitang pasalamatan sa lahat ng pagtulong mo sa akin. Pasensya na kung minsan ako ay nagiging masungit sa iyo. Ngunit kahit ganun, nanatili ka pa rin sa mabuti at tapat na kaibigan. Oo nga pala, matagal ko na itong gustong sabihin sa iyo. Hinahangaan na kita simula pa lamang nung grade 4 tayo. Pero tinago ko ito at hinintay na mawala ang aking nararamdaman. Ngunit habang tumatagal ay lalo akong nagkakagusto sa iyo. Akala ko kasi nahahalata mo na. Akala ko nagkakagusto ka na din sa akin pero mali pala lahat ng aking hinala. Si Kiyo pala ang nilalaman ng iyong puso at isang kapatid lamang pala ang turing mo sa akin. Ngunit tanggap ko yun. Ano pa bang magagawa ko? Ngunit sana wag mong kakalimutan ng mga oras na ako yung laging tumutulong sa iyo. Na ako yung laging umaagapay sa iyo at laging nandyan para sa iyo sa tuwing ikaw ay nangangailangan. Sana kapag dumalo ulit ako sa Pilipinas ay hindi mawala yung closeness natin. Huwag mo na akong isipin dito sa USA. Ayos lang ako. Huwag mong pababayaan ang sarili mo ha. Kumain ka lagi sa tamang oras at huwag kang magpupuyat. Huwag ka din masyado ma-stress sa ACADS. Ayos lang yan. Sana maging masaya kayo ni Kiyo. Basta kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Mag-iingat ka palagi. Habang binabasa ni Carson ang sulat, ay naiiyak na siya. Higit siyang nalulungkot. Ngunit kahit ganoon, pinilit niya pa rin maging matatag. Makaraan ng ilang araw, ay napag-isipan niyang iparating kay Kiyo ang kanyang nararamdaman. Labis siyang natuwa dahil nalaman niya na may gusto din sa kanya si Kiyo. Hindi nagtagal ay naging sila at namuhay sila ng masaya. Pero kahit ganoon, hindi pa rin mawala sa isip ni Carson si Josh kung paano niya lubusang nasaktan ang kanyang damdamin. Ilang taon na ang nakakalipas, nakamubo na din ako kay Carson. Ang totoo, siya talaga ang dahilan kung bakit bigla akong pumunta ng USA. Nakita kong masaya na siya kay Kiyo. Kaya napagdesisyonan kong magpakalayo-layo muna hanggang sa mawala na yung nararamdaman ko sa kanya. At ngayon, ito na ako. Namumuhay ng maayos at matiwasay. May nakilala din akong babae noong panahong nasaktan ako. Siya yung nandyan para sa akin. Ngayon, masaya na kaming nagsasama. Ngunit patuloy ko pa rin na naiisip at napapanaginipan si Carson. Gusto ko siyang makita. Sana makauwi na ako ng Pilipinas.